Alam natin mga lods na ang daming puwedeng dahilan mga lods 'no, kung bakit, natatalo tayo sa laro natin mga lods 'no. Meron diyang, tinatawag na blunder, meron din diyan yung, bad pieces, isa na rin diyan mga lods 'no, yung nawala ka sa focus 'no, at isa na rin dun yung, nagamitan ka ng tactics ng opponent mo tapos hindi mo napaghandaan mga lods 'no. Kumbaga nabibigla ka sa galawan ng kalaban, okay. So isa na rin diyan mga lods, yung bad internet connection, tulad ko na-experience ko rin 'yan, yung mawalan ng internet mga lods 'no. Pero alam niyo ba mga lods na may isang puwedeng dahilan mga lods kung bakit natatalo tayo sa laro natin sa chess mga lods 'no. Okay, so sa video na pag-uusapan natin ngayon mga lods ay sigurado ako na magkakaroon kayo ng, idea mga lods 'no, kung paano ito maiiwasan, okay. Kasi posible itong magiging dahilan mga lods, kung bakit natatalo tayo sa ating laro, okay. So, hindi ito napapansin ng karamihan mga lods, kasi sa tingin nila safe 'tong gawin. Pero yun pala ang magdadala mga lods sa pagkatalo natin mga lods 'no. So, sa video na pag-uusapan natin ngayon mga lods, sana, magkakuha kayo ng idea kung paano ito gawin 'no, at paano ito iwasan mga lods 'no. So, stay tuned mga lods. Kung gusto niyo ang ganitong mga klaseng content, paki-hit na lang yung like, pati na rin yung subscribe at notification bell mga lods para updated kayo sa ating mga bagong upload na mga video tutorial mga lods patungkol sa larong chess. Okay mga lods, so may papakita ko sa inyo example mga lods 'no. Ito yung castling mga lods. Bakit ba yung castling nagiging dahilan ng ating pagkatalo, okay. Okay, sa senaryo na to mga lods, white player tayo mga lods, no. Okay, so dito mga lods sa video tutorial natin na to, may papakita ko sa inyo at makukuha nyo to ng idea kung bakit nangyayari yung tinatawag na bad castling, okay. So dito mga lods, nag-move tayo ng E4. So mapapakita ko sa inyo mga lods no kung bakit nag-bad castling yung opponent natin, okay. So nag E5 yung opponent natin, nag-develop tayo ng light square bishop, then nag-move siya ng pawn D6, then dito naman nag knight F3 tayo, then knight F6 yung opponent, knight C3 lang tayo. Okay, so nag H6 yung opponent natin mga lods, okay. So dito, nag-move tayo ng D4, kinapture niya, nag-move tayo ng E5 para atakihin yung knight, kinapture niya yung knight natin, capturein din natin yung knight niya. Okay, so binawi ng queen. Ngayon, nag-check na tayo dito mga lods. So, ang ginawa ng opponent, nag-cover siya ng dark square bishop. Okay. So, ang ginawa natin dito mga lods, nag-move tayo ng rook E, B1 para depensahan yung B2 pawn natin kasi under attack yan ng pawn at saka ng queen ng opponent natin. Okay, so ang ginawa ng opponent dito, nag-castling short na siya mga lods. Okay, so ganun din yung ginawa natin. Pero titingnan nyo mga lods kung kaninong king yung ship mga lods, no? Kaninong king yung shape ngayon mga lods. Okay, so titingnan nyo mga lods, itong napaka-importanting square na to, dyan mangyayari yung checkmate natin mga lods, no? Kasi yan yung weakness ng opponent. So titingnan natin mga lods kung paano natin mapapasok yan. Okay, so ang ginawa ng opponent natin, nag-develop siya ng knight. Okay, so kinapture natin yung pawn, kinapture din yan ng queen niya. Siyempre, undependent din yun, di ba? So pre-pawn yun. Ngayon mga lods, nagkakaroon na tayo ng bishop B2. So mayroon na tayo ngayong mga lods na perfect square para sa ating dark square bishop. Okay, so mayroon tayong light square bishop na nakatutok doon. So anytime pwede na yung queen natin dito, pwede tayo maglagay ng rook, pwede rin dito rook, depende na sa galawan ng kalaban. Okay, so ginawa ng opponent natin kasi under attack yung queen, umatras yung king mga lods, queen mga lods sa may E5. Okay, so dito naglabas na tayo ng rook, rook FD1 lang tayo mga lods. Okay, so ginawa ng opponent, nag queen C5 siya, inatake naman natin ngayon yung queen para sarhan natin yung pwedeng daanan ng queen niya mga lods, kasi pwede na tayong umatake dun sa may H7 square. So ang ginawa ng opponent, kasi under attack yung queen niya, umiwas. Okay, so ang ginawa naman natin, nag queen D4, E4 lang tayo. Okay, so ang ginawa ng opponent, nag-develop siya ng light square bishop para atakehin yung rook natin. So ngayon mga lods, ang ginawa natin, inatake natin yung queen. Okay, so pwedeng ipagpalit ko yung rook ko sa bishop niya, pwede rin yan. Pero yung opponent natin mga lods,
iniingatan niya yung queen niya mga lods, no? So hindi niya pwedeng i-trade yung queen niya sa queen natin. Okay, so hindi yan pwede mga lods, no, para kasi mas lalong ihina yung depensa ng opponent. Okay, so ang ginawa ng opponent, umatras yung queen. So ngayon naman umatras din yung light square bishop natin. So titingnan nyo mga lods, yung sinasabi ko kanina na importanteng square para sa checkmate na doon mangyayari is nagkakaroon na tayo ng strong battery para doon. Okay, so ang ginawa ng kalaban, nag-move siya ng pawn F5 para i-lock yung F5 square na yan para hindi natin mapasok yung king. So na-blunder naman siya mga lods kasi naiiwan yung light square bishop na. So may check na dyan ngayon mga lods. Okay, so ang ginawa ng kalaban, umiwas. Ang ginawa natin, kinapture natin yung pawn sa A5. So ang ginawa ng opponent, hindi siya nakipagpalitan ng rook. Okay mga lods. So ang ginawa niya, nag-cover lang siya ng dark square bishop at mayroon ding atake dyan. Palitan dyan sa ating dark square bishop. Okay. So ang ginawa natin, inatake natin yung queen mga lods para depensahan yung mahalagang dark square bishop natin na nakatutok dyan sa may G2. Okay. G7. So dito mga lods, ang ginawa ng opponent natin kasi under attack yung queen niya. So ngayon, mayroon na tayong sariling pin mga lods. So ginagawa ng opponent, no. So napin natin yung rook natin sa queen niya. Okay. So anytime pwede na natin gamitin yan para ma-capture natin yung queen. Okay. So ang ginawa natin dito mga lods, nag-move tayo ng knight h4. So ang purpose ng knight h4 mga lods is pwede tayong tumalon dyan para i-check yung king. Okay. So ngayon, mayroon ding ino-offer din natin yung knight natin dyan para linlangin yung opponent na i-capture yung undefended knight natin mga lods, no. So yan yung purpose ko dyan, para linlangin yung opponent natin, which is yun nga, nalinlang siya ng knight ko. Okay, so kinapture niya. Ang ginawa natin, nag-move tayo ng queen G6 mga lods. So ngayon, nagkakaroon na ng threat sa king niya. So ang ginawa ng opponent, kasi wala na siyang pwedeng iba pang possible move kasi merong mati na dyan mga lods sa may G7. So titingnan nyo mga lods, ayan yung dark square bishop natin, mayroon queen tayo dyan. So mayroon din tayo dito. Okay, so yan yung napakahalagang square na sinasabi ko kanina sa intro pa lang ng video tutorial natin mga lods, no. So ang ginawa ng opponent, kinaber niya yung dark square bishop niya mga lods sa pag-aakala na mapipigilan niya yung checkmate sa may G7, pero hindi niya kita yung checkmate sa may H7, dun yung checkmate. So sana mga lods, no, meron kayong nakuhang idea mga lods. So ang ibig sabihin lang ng video tutorial natin ngayon mga lods, no, pag nag-castling kayo mga lods, siguraduhin nyo na hindi mahahanapan ng butas ng opponent nyo kung saan kayo nag-castling. Kasi sa larong chess mga lods, yung king yung hinahabol hindi yung minor pieces, hindi yung mga pawn, yung king yung hinahabol. Kumbaga, kung saan kayo nag-castling mga lods, hahanapan talaga kayo ng opponent nyo ng paraan kung paano pasukin yung king nyo. Ang nangyayari pa nga mga lods, mga kadalasan mga lods, no, para lang mapasok yung king nyo kung saan kayo nag-castling is nagkakaroon ng mga sacrifice ng mga pyesa para ma-checkmate yung king nyo mga lods. So diba ganyan yung nangyayari sa laro mga lods, no. So dapat bago kayo mag-castling mga lods, ang gagawin nyo muna, mag-develop muna kayo ng minor pieces nyo sa defensive na posisyon bago kayo mag-castling at bago kayo gumawa ng atake. Kasi pag hindi pa na-develop yung mga minor pieces nyo mga lods, tulad kanina sa intro pa lang mga lods, no, ng tutorial na to mga lods, nakatulog muna yung mga minor pieces niya sa back rank. So ngayon naman nagkakaroon tayo ng chance ng atake. Okay mga lods, so yan yung tinatawag natin na bad castling mga lods, no. So sana meron kayo nakukuhang idea mga lods kung paano ang tama at maling pag-castling. Okay, so ang ginagawa natin dito mga lods, no, sa video tutorial natin mga lods, para magbigyan kayo ng idea para maiwasan yung tinatawag na bad castling, kasi ito yung posibleng dahilan kung bakit tayo natatalo sa larong chess mga lods. So bibigyan ko kayo ng tips mga lods kung paano mag-improve yung mga gameplay nyo sa larong chess. Okay, maglaro kayo ng puzzle mga lods, puzzle from easy to hard na puzzle mga lods. So dun sa puzzle mga lods, magkakaroon kayo ng idea kung paano ang mga galawan na mga forcing moves at
tinatawag din na mga clearance sacrifice mga lods, kung paano pasukin yung defensive position ng opponent. Okay? So sana meron kayong nakukuhang idea mga lods, no? At salamat sa inyong pagtangkilik. Pakihit na lang yung like mga lods kung nagustuhan nyo itong video tutorial natin, at subscribe na rin sa channel natin mga lods para ma-motivate nyo pa yung sarili ko mga lods. Matulungan nyo naman akong lumago tong channel natin mga lods, at marami pa tayong matututunan sa mga video tutorial na ina-upload ko mga lods. Okay? So salamat sa inyong panonood. I love you all. Ingat kayo. Bye bye.